Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po tayo ay magbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa iyo, Panginoon, ng may pagpapakumbabang puso. Dalangin namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang siyang magturo, magtuwid, at magtama ng aming mga maling pananaw at pangunawa, Panginoon. Lord God, let your Holy Spirit be upon us, O God, to teach us, to rebuke us, to convict us, and train us into righteousness. Thank you, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Tayo po ay nasa ika-12 ng bahagi ng aklat ng Exodus. Yan, ito po ay ang pista ng Paskwa, or sa English, the Passover. Sabi po sa verse 1, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambahayan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Sabi po sa verse 2, mula ngayon ang buwang ito ay siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. So, ang pangyayari pong ito ay dahil sa plano ng Diyos na ilabas ang kanyang bayang Israel mula sa pagkaalipin papunta sa pagiging malaya. Tandaan po natin na ito ay nagsisignify na ang ating Panginoon, our Lord, is our God of new beginning. No? He is a God of new beginning. Pag sinabing new beginning, mag-uumpisa ng bago. Ano po? Ano man yung dati mong kalagayan, ano man yung dati mong kasalanan, yung dati mong ginagawa. The moment na ikaw ay pinalaya ng Panginoon buhat sa kasalanan, ang sabi po ng kanyang salita, your sin will remember no more. Ano po yung kakalimutan ng Panginoon? Yung past mo. Though He knows it, but He will forget it. No? Kasi nga, nais ng Diyos na tayo po ay kanyang tanggapin sa ating present, no, na kalagayan. No? At titingnan niya po tayo kung ano po yung plano niya sa atin sa hinaharap. Kaya napakasarap po kapag sinabing new beginning, yung ipagkakalob sa atin ng Panginoon, nandun yung pag-asa, nandun yung at nandun din po yung saya. Ano po? Kaya napakabuti ng Panginoon. Sinabi niya po dito sa verse 3, sabihin ninyo sa sambahayan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito. Okay, sa buwan na yun, sa ika-10th day, no? Sabi diyan, bawat pamilya ay pipili ng tupa o batang kambing para sa kanila. So, kukuha ang bawat pamilya ng tupa na aalagaan, no? At, sabi dito, kung ang maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa, walang kapansanan. Okay, so dito makikita natin po, talagang very specific, no, detailed yung instruction sa kanila. So sabi dito, walang kapansanan, kailangan lalaki. Yan, aalagaan ito hanggang sa ika-14 ng buwan, no? At kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ang pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Dito po mayroon siyang specific na instruction. Sabi niya, kukuha ng lamb ang bawat pamilya, aalagaan ito, no? At sa ika-14 na araw ay kakatayin. Bakit kaya, bakit kailangan alagaan pa nila? Pwede namang on the spot na sila kukuha. Ang sabi po kasi dito, God loves an offering that is precious, no? Sa puso ng
mag-aalay. So, kailangan attach na sa inyo yung hayop para kapag in-offer nyo to kay Lord, may konting thing. Kasi, kumbaga parang, alam mo yun, kapag na-attach kasi sa'yo yung isang alaga at gusto mo siya i-keep, dun mapapatunayan kung papaano mo maibibigay kay Lord yung bagay na mahalaga sa'yo. At bukod po sa pagiging mahalaga nito sa'yo, ang sabi dyan ay kailangan walang dungis or walang kapansanan, no? O no blemishes. Kasi nga, alam po natin na ang Panginoon, ang gusto niya yung best, yung perfect from us. Sinabi rin po dito na ang kanilang handog ay papatayin, no? Sa pagsapit ng gabi, no? Bakit? Bakit pagsapit ng gabi? Kasi nga po, ito ay maraming kahulugan, no? Kasi sa gabi, kumbaga yung iba payapa na, yung iba walang alam, yan, katahimikan, no? So, marami siyang pakahulugan pagdating po sa Biblia. Sa verse 7 po, sinabi dito, kumuha kayo ng dugo nito at ipahid sa magkabilang poste sa itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. So, bakit sa itaas at sa magkabilang gilid? Kasi po, pag dumalo yung dugo, ito po ay magpo-form ng cross, no? At sabi dito, bakit sa may pintuan? Kasi po, ito ay magugunita, makikita, maaalala sa tuwing sila ipapasok at lalabas ng kanilang tahanan. Yan. Mapapansin din po natin dito na yung natatanging sacrifice na ibibigay sa Panginoon ay yung dugo ng lamb. At ang katawan, yung karne nito, at lahat ng natitira ay para po sa pagkain at ang hindi mauubos ay susunugin. Dito po makikita natin na yung tupa o yung handog ay kakatayin hindi lang para tignan o panoorin, kundi para tayo din ay kumain at mabusog. Sabi nga po dito, kailangan walang matira, no? So, kailangan lahat ma-consume, no? At kung hindi man nila mauubos, dapat ito ay sunugin. Kumaga po parang sinasabi niya sa atin na once na nakilala natin si Jesus, tanggapin natin siya ng buo. Huwag kalahati. Huwag natin iisipin na, Lord, ngayon kalahati lang muna ako maniniwala. Tapos bukas, ganun ulit. Hindi po, kundi the moment na makilala natin at maunawaan natin ang ginawa ng Panginoon, dapat buong-buo natin siyang tanggapin sa ating puso, no? At huwag na huwag po tayong mag-aatubili or magdadalawang isip. Sabi po sa verse 8, sa gabi ring iyon, nilutsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampalsa at ng mapapait na gulay. Ayan, so may may kasama po siyang mapait na gulay. And then, huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo. Kasama ang ulo, ang mga paa, at ang laman loob. So, yan nga po. Sabi natin, take all na walang itatapon. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ito ng buo. Kasama ang paa at buo. O kaya ang buong lamang loob. Huwag kasi parang, bawa sa Christianity, no? Parang go ka, mag-go ka, maglilingkod ka pag maganda yung sitwasyon. Pero pag pangit yung sitwasyon, mag-escape ka. No, kailangan kapag tinanggap mo talaga yung pagkatawag sa'yo, dapat ready ka sa kahit anong sitwasyon, no? Tanggapin natin at lakaran natin ano man yung maging sitwasyon ng buhay natin. Sabi pa dito sa verse 10, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangan sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas na may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Pasko ni Yahweh. So, kailangan daw ay nakabihis na, no, nakasandalyas na. O parang ito ay nagsasabi ng kailangan kung, kung kain ka nito, ikaw ay may pananampalataya. Pananampalataya na ready ka sa kahit anong mangyari, na anytime na sabihin na go, or anytime na sabihin na umalis na kayo. Talagang wala, hindi na pwedeng, sandali lang, hindi na pwede yung
mamaya na, hindi na pwede yung bukas na, kundi ngayon, no? So, dito po makikita talaga natin yung buhay natin na dapat laging handa. Same din kapag tayo ay mag-share ng Word of God. Kaya nga sabi ng Word of God, no, be ready in season or out of season. So, ganoon din. Kung baga dito, para makikita natin na sa lahat ng panahon, ang mga mananampalataya dapat ready. Same din po yan sa buhay natin. Hindi pwedeng parating na si Jesus, sasabihin natin, Lord, hindi pa po ako handa. Lord, bukas na lang po, hindi pa po ako naghihingi ng tawad. Lord, hindi ko pa nagagawa yung ministry ko. Hindi po pwede ganun, no? So, kailangan, dapat tayo ay merong kahandaan sa lahat ng pagkakataon. 12, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosa ng Ehipto. Ayan, so dito talaga makikita natin, di ba po, na yung atake talaga ng Panginoon directly sa mga Diyos-Diyosa, no, ng mga Ehipto. Maging tao man ito, or maging hayop man ito, or maging ito man na yung mga ginawa nilang Diyos. Ako si Yahweh. So, muli, nagpakilala ang ating Panginoon. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay sa inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalagpasan ko at walang pinsanang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito ay pagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong sanlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. So dito po makikita natin yung significance ng dugo or blood, na kung saan dahil dito sa dugo na marka sa hamba ng inyong mga pintuan, so hindi kayo makakaranas ng paghatol, no? Same din po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. If you have Jesus Christ, automatically the blood of Jesus covered us and washed us from our sins, no? So, kapag nakita talaga ng Panginoon na sa atin yung selyo ng Panginoon, ng dugo ni Kristo, no? Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. So, tayo po ay hindi nahahatulan. Yun yung sabi ng salita ng Panginoon. Ayan, so, dito po sa panahon ng Old Testament hanggang sa dumating si Jesus Christ ay pinagdiriwan po nila yung Pasko, no? Samantalang tayo, ang ating ipinagdiriwan ay ang huling hapunan ni Jesus Christ, po, kasama ang kanyang mga disipulo. So, dito makikita po natin na magandang alalahanin ang ginawa ng Panginoon, sapagkat dito ay bibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon, sapagkat makikita niya na buhay ang kanyang ginawa sa ating mga puso. Sabi nga po sa verse 14, no, sa huling bahagi, ito ang pista ni Yahweh. Pista ni Yahweh na tinawag na pista ni Yahweh, no, sa pamamagitan, no, ng kanyang pagpo-provide ng bagay o sakripisyo para sa atin, no. Ito ay pag-alala o paggunita sa kanyang pagsagip, no, sa kanyang bayan ng Israel mula sa salot ng pagkamatay ng mga panganay. Kung saan, dahil po dito sa dugo na kanilang pinahid sa mga hamba ng pintuan, ay nakaligtas ang mga Israelita sa salot na ito. At pangalawa po ay ang sa pamamagitan din ng pista ni Yahweh, magugunita ang pagsagip sa mga Israelita at pagpapalaya sa kanila, no, buhat sa pagkaalipin. Dito rin sa pista ni Yahweh makikita ang makapangyarihang pagsasalarawan at pagsasadula, no, kung paano ililigtas, no, at kung paano maghahain ng isang perpektong kaloob, makikita sa mga susunod na henerasyon. At tulad nga po ng sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi doon, for indeed Christ our Passover was sacrificed
sacrificed for us. So dito din ay ipinakikita at isinasalarawan ang gagawing pagliligtas at pagtubos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tinawag. Kaya naman po, kagaya ng naisulat ni John the Baptist, doon sa John 1:29, sinabi niya doon, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So, makikita po natin na yung nangyari sa Passover ng Egypt, the lamb that was sacrificed, typology of Jesus sa New Testament, kung saan ang ating Panginoong Jesus ang siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Makikita din po natin na si Jesus ay nagkatawang tao, napabilang sa human family, sa family ni Joseph at ni Mary, and then naalagaan din siya, and then saka siya isinacrifice, diba? So he is the beloved son, not only of the father but also of his mother, yung family niya dito sa mundo. Kagaya nga po ng una nating nabasa dito sa Exodus na kailangan kukuha ang bawat pamilya ng lamb or ng ihahain, magiging handog, aalagaan nila ito, at pagdating sa ika-14 na araw, ito ay kanilang ihahandog. So dito po makikita talaga natin na yung paghahandog dito ay hindi lang basta paghahandog na wala lang para sa'yo, kundi mayroong part sa puso mo na makakaramdam ng sakit dahil alam natin na tayo ay kabilang or siya ay kabilang sa atin. Makikita din natin that Jesus, like the Lamb of Israelites sa panahon ng Exodus, wala silang blemish, or spotless sila. Like Jesus, na si Jesus, wala siyang bahid dungis, wala siyang kasalanan. He is perfect spiritually, morally. Talagang makikita natin dito na siya yung perfect sacrifice para sa atin. At makikita din ba natin that the Passover work of Jesus Christ sa kanyang mamamayan, sa kanyang mga anak ay nagpapakita din po ng pagpapalaya buhat sa pagkaalipin ng kasalanan, ng karamdaman, ng kalungkutan at ng ano paman na gumagapos sa sangkatauhan. Mapapansin din po natin sa verse 13, ang sabi niya dito, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. So, kung ang mga Israelita ay hindi maglalagay ng dugo, hindi po sila makakaligtas sa parusa. Subalit, kung ang mga Egyptians naman ay maglalagay ng dugo sa kanilang mga hamba, sila ay makakaligtas na sa judgment na ito. Kasi ang pamantayan ng Panginoon ay ang dugo na pagsisilbing palatandaan ng bahay. Of course, palatandaan din ito na naniniwala at nagtitiwala, nananampalataya ang taong nakatira doon. Sabi po sa verse 15, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Sa una at 7 araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang libadora o walang pampaalsa ay gaganapin ninyo taong-taon, sapagkat sa araw na ito inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi ng 14 na araw hanggang sa gabi ng 21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkaroon pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag
sa sambahayan ng Israel ang sino ang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging siya'y dayuhan o purong Israelita. Saan man kayo naroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakanin ninyo ay tinapay na walang pampaalsa. Ang pampaalsa po or ang leaven ay nagsisimbolo sa kasalanan or sa corruption. Kung saan, kumbaga po, di ba kung papansin natin kapag ang tinapay ay merong leaven or libadora, di ba po umaalsa ito, and then talagang makikita natin na yung size niya nagbabago. Ano po? So dito makikita natin na nagsisimbolo ito sa kasalanan, no? Yung kasalanan kasi ito yung nagpapabago sa ating kaanyuan, at God wants pure, no? Pure heart, pure mind na tayo. Walang halo, walang pagkukunwari, walang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanya. In short, nais ng Panginoon na tayo ay lumakad, no? Sumunod sa Kanya ng walang tinatagong kasalanan, ng patuloy tayong iniisip na kasalanan, kundi God wants us to follow Him with moral purity. Yan, before the Lord. Verse 21, tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahit sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas sa bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo ay sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Dito pa makikita natin, no, yung ginawa ni Moses, no, as a leader, no, sinigurado niya na mai-instruct ang bawat pinuno ng bawat lipi, no, para sumunod sa instruction na ibinigay sa kanila ng Panginoon. At nabanggit din po yung hisopo or hisop, no, na kalimitang ginagamit nila para sa purification ng bawat handog na ginagamit sa kanilang pagsamba or handog na kasalanan, okay, para sa kasalanan. So marami po tayong mababasa sa banal na kasulatan na nagpapatungkol po sa hisop or hisopo. Subalit yan po ay ating basahin na lang sa ibang mga pagkakataon, no? Ang isa lang po na maibibigay ko sa paggamit ng hisopo, kung matatandaan po natin si Jesus nung siya ay nasa krus, no? Itong hisopo po na to ang ginamit nila para bigyan siya para siya po ay painumin ng maasim, no, na alak, no? Sabi doon, sour wine to drink on the cross. Yan. So yan po yung isa sa ginamit niya, no? Verse 24, sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-alaala sa Pasko ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Dito po makikita natin na mayroong paalala sa kanila, no, na ito ay kanilang gugunitain, no? At ito ay patuloy na ipapahayag, ituturo, iuulit sa kanilang mga anak upang maging alaala or pag-alala sa Pasko ni Yahweh, no? Sa pagliligtas ni Yahweh. Dito rin po makikita natin ano na yung Pasko na itong na tinutukoy sa panahon ng Exodus po ay maging batayan, maging halimbawa sa gagawin, no, ng Panginoong Hesus sa mga susunod na henerasyon. Dito po ay ipinapakita na hindi dito nagtatapos ang gagawin ng Panginoong pagliligtas sa kanyang bayan. Ang Passover ay may dalawang mahalagang bagay, no, na meron siyang dalawang bagay na ipakikita, no. Una, ang talunin
or parusahan ang mga kaaway, no? Ang Egyptians. At ang pangalawa po ay ang iligtas at palayain ang kanyang bayan. Dito po makikita natin ang response ng kanyang bayan ay ang pagyuko at pagsamba sa Diyos. Yan. Patuwing tayo po ay nakaka-receive ng magandang balita, buhat sa ating Panginoon, tayo po ay magpuri, no? Maniwala tayo at magpuri sa Kanya sapagkat ito ay nakalulugod sa Kanyang harapan. Ang tanong, meron kayang mga Israelitang napahamak or naparusahan? Or meron kayang mga Egyptians na nakaligtas? No? So, wala pong naitala, sabalit isa lang ang malinaw kung sila ay sumunod at naniwala, sila ay maliligtas. Verse 29, ng hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto. Mula sa panganay ng paraon na tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyon, nagising ang paraon, ang kanyang mga taon, at lahat ng Ehipsyo at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Tulad nga ng pangako ng Panginoon kay Moises, hindi lang nila kayo papaalisin, kundi ipagtutulakan. Hindi lang kayo papayagan, kundi ipagtutulakan pa kayo palayo or paalis. Sinabi niya po yan sa Exodus chapter 3 verses 19 to 20. At sa pagkakataong ito, nangyari ang sinabi ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang salot na ito ay direktang atake din ng Panginoon sa dalawang mahahalagang gods ng Egyptians. Una po si Osiris, na god na nagbibigay ng buhay sa kanila. At yung pangalawa naman ay sa Parao. Sa Parao na itinuring niyang Diyos yung kanyang sarili, kung saan hindi niya rin kayang proteksyonan ang kanyang sambahayan. Okay? Sapagkat kahit na yung panganay ng Parao na susunod sa trono ng Parao ay namatay. Dito pa makikita natin, una, pinaunawa ng Panginoon sa Parao, no? Yung katotohanan sa kanyang mga salita na kukunin niya ang mga panganay ng Ehipto, no? At sumunod dito ay ang talagang masasaktan ang Parao dahil sa pagkawala ng kanyang panganay, maging ang panganay ng kanyang mga nasasakupan. Dito po ay pinapakita, no, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Una, dahil ayaw ibigay ng Parao ang firstborn ng ating Panginoon, ang Israel, ang bayang Israel. Kaya kinuha niya ang lahat ng firstborn ng Egypt, no? Katibayan at pagpapatunay na ang Diyos ay dakila sa lahat ng Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. Ngayon ay makikita natin at na sa buong Ehipto walang maririnig kundi ang iyak ng mga Ehipsyo. 31, ang gabi ring iyon, ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh, tulad ng hinihiling ninyo. Dalhinan ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako. Ayan, so nangyari ang sinabi ng Panginoon, hindi lang sila pinayagang umalis, kundi sila inutusang umalis, At maganda rin po yung sinabi niya, ipanalangin niyo ako. So this time, lalong naniwala ang Parao sa kapangyarihan ng Diyos ng mga Israelita. Diyan makikita din natin sa Parao, yung minsan masasalamin natin yung buhay natin. Kung kailan tayo broke, kung kailan tayo durog na durog, kung kailan tayo sobrang nasasaktan, doon natin na-recognize yung kapangyarihan at mga kakayanan ng Panginoon na gumawa ng himala sa buhay natin. 33, sabi ko, inapura sila ng mga Ehipsyo at sinabi sa kanila, mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. Kaya binalat nila ng damit ang minasang harina na di pa nalalagyan ng pampaalsa, ni alisin sa sisidlan, pinasan nila iyon at umalis. Dito nakakapagtaka, sabi dito na hindi, yung sabi dito na binalot nila ang damit sa damit, ng damit ang minasang harina na di na nalalagyan ng pampaalsa.
ang linaw naman ang sinabi doon na sa loob ng 7 araw ay hindi sila maglalagay ng pampaalsa sa pagkain. How come na pagdating dito sa verse 34 ay binibigyan pa ng katwiran na hindi nalagyan ng pampaalsa, no? So, ibig sabihin pala, kung may pagkakataon, kung may oras, lalagyan pa talaga nila. Ganyang katigas ang ulo ng mga Israelita, no po? Kaya kumbaga talaga, may mga bagay talagang inuutos si Lord na hindi talaga natin masunod ng perfect. Kaya, kadalasan si Lord yung gumagawa ng way para mangyari yung sinasabi niya, kahit na hindi natin intensyon na sumunod. Verse 35, nahingi na nila sa mga Ehipsyo mga alahas na pilak at ginto at mga damit, tulad ng inuutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingi ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Kaya dito talaga, makikita talaga natin na hindi tayo ipapahiya ng ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, ng pagkakataon, basta sumunod tayo sa Kanya, once tayo na-recognize na tagasunod ng Panginoong Jesus, tayo po ay hindi niya ipapahiya. Verse 37, mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka. Okay, dito maganda yung sinabi po sa verse 38, maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. So meaning, maraming mga naniwala doon sa paalala ni Moises doon sa paglalagay ng dugo sa hamba ng tahanan nila, no, sa hamba ng pintuan. So ito po yung sinasabi natin kanina na yung kaligtasan talaga hindi lang naman talaga ibinigay sa Ehipto, ay sa Israelita. Sa halip, ibinigay din ito sa lahat para kung sino yung maniwala at manampalataya is maliligtas. 39, at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na walang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Verse 40, nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon o 430 years. Huling araw ng 430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto, kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-alala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-alaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. So dito po nabanggit yung place na Sukot na ang ibig sabihin ay shelters. Yan. Sinabi rin po na 600,000 men of Israelites, no. So 600,000 men lang po 'yon, walang woman, walang bata. Ano po? So kasi nung time na 'yon, karamihan lang talaga na ibinibilang is ang mga kalalakihan. So, di ba ang dami ng mga Israelita that time. Patunay po ito dun sa katuparan ng pangako ng Panginoon, no, na pararamihin niya ang mga Israelita. Dito po makikita din natin yung mixed multitude, no? Kasi yung 600,000 men po ay hindi natin masasabing lahat yun ay Israelita. Kundi meron ding mga ibang lahi. Pwedeng may mga Egyptians at mga foreigner pang iba na naniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Talaga naman pong masarap alalahanin, no, yung araw ng kaligtasan, kung kailan ka iniligtas, kung kailan ka ipinalaya ng Panginoong Jesus. Ayan. Verse 43, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain ito ang mga dayuhan, ngunit ang alilang binili ninyo ay maaring pakainin ito kung siya ay tuli na. Hindi rin maaring kumain ito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo o kaya ay ang mga upahang manggagawa. Ang korderong pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Dito po ay pinagbilin, no, na hindi pwedeng makisalo ang mga
dayo o dayuhan, no, sa kanilang paggunita ng Passover, no, maliban doon sa mga bahagi na ng kanilang sambahayan, no, kahit ito ay alipin or ito ay mga dayuhan, basta ito po ay kabahagi na at ito ay nag-undergo na rin dun sa kanilang ginagawa, like ang pagtutuli or circumcision. Pinagbilin din na kailangan kainin ito sa loob, no, ng kanilang bahay na pinaglutuan nito. So ito po ay nagsisimbolo na dapat ito ay gagawin, no, na parang isang pamilya, no, sa loob ng kanilang tahanan. At sinabi rin po dito na walang babaliing buto, no. Ito po ay nagtuturo, no, patungo kay Jesus, no, yung ultimate Passover lamb. Ito kasi mapapansin po natin si Jesus Christ nung siya po ay pinako sa krus, walang buto niya na nabali or binali, no, dahil hindi po ito pinahintulutan ng Panginoon. Babasa din po natin yan sa Awit 22 verse 17. Sabi doon, I can count all my bones. They look and stare at me. Yan sabi dyan. So John 19:31, therefore, because it was the preparation day that the body should not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day. The Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Then the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who was crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. And he who has seen has testified that his testimony is true, and he knows that he is telling the truth, so that you may believe. For these things were done, that the scripture should be fulfilled. Not one of his bones shall be broken. Praise God. At bilang ikaw ay kabahagi ng mga Israelita, kailangan ikaw ay nagsiselebrate nito. Dahil hindi ka maituturing kabahagi ng sambahayan ng Israel kung ikaw ay hindi nagsiselebrate ng Passover. 47 ng pista ng Pasko ay pinagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang ng Pasko ay kailangang tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayon, ituturing sila ay katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sinumang hindi tuli. So, merong pamantayan. Ano po? Lahat ay saklaw ng mga tuntunin ito, maging siya ay katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kuna Moises at Aaron. Ng araw na iyon, inilabas ni Yahweh ang sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kanilang liti. Dito po makikita talaga natin na pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya, no? Imposible sa ating paningin pero posible sa kanyang paningin. Marahil ang karamihan sa atin ay nakatingin sa kakayanan, sa posisyon, sa kapangyarihan ng kapwa nating tao. Subalit tandaan po natin ang lahat ng yan ay limitado. Samantalang ang kakayanan ng Panginoon ay walang hangganan. Ano po, walang katulad, walang kapantay. Kaya kung tayo magtitiwala, sikapin po nating ibigay ang buong pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoon at nawa tayo po ay patuloy na mag-aral ng kanyang salita. God bless everyone.